Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong makinig sa tatalakayin natin ngayong araw na ito? Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa diptongo. Lahat ba kayo ay pamilyar sa diptongo? Ano nga ba ang diptongo? Ang diptongo, ito ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig na a, e, i, o, u, at isang malapatinig na wa at ya sa loob ng isang pantig. Ngunit, kapag ang y o w ay nasa loob na ng isang virgule at napapagitan sa dalawang patinig, ito ay napapasama na sa susunod na patinig, kaya't hindi na maituturing na diptongo. Ang iw, halimbawa sa aliw, ay diptongo. Ngunit, sa aliwan, ay hindi na ito maituturing na isang diptongo, sapagkat ang wa ay napagitan na sa dalawang patinig. Ang magiging pagpapantig sa aliwan ay a-li-wan at hindi a-liw-an. Narito pa ang ilang mga halimbawa ng diptongo na matatagpuan natin sa unahan, gitna, at hulihan ng isang salita. Sa unahan. Narito ang mga halimbawa ng diptongo na matatagpuan natin sa unang pantig ng salita. Halimbawa nito ay sa reyna. Kung mapapansin nyo, ang A ay nasa unang pantig ng salita. Iba pang halimbawa. Hawla. Kung mapapansin rin nyo, ang aw ay nasa unang pantig din ng salita. Sa gitna. Narito ang halimbawa ng diptongo na matatagpuan natin sa gitna ng isang salita. Halimbawa na lamang nito ay aliw-iw. Kung mapapansin nyo, ang iw ay nasa gitna ng pantig ng isang salita. Sa hulihan. Narito ang mga halimbawa ng salita na may diptongo sa hulihang pantig ng salita. Halimbawa na lamang nito ay unggoy. Kung mapapansin nyo, ang oy ay nasa huling pantig ng salita. Ikalawa, sabaw. Ang aw ay nasa loob rin ng ikahuling pantig ng salita. Tandaang muli, ang patinig at ang malapatinig kapag pinagsama sa loob ng isang pantig ng salita, ito ay maituturing na rin nating isang diptongo.